Magandang araw at gabi sa inyong lahat mga kaibigan, saan mang dako kayo ng mundo. Nako mga kaibigan mainit itong pag-uusapan natin. Traidor sa alyansa, sinupalpal, binenta ang political capital ng Pangulo. At abangan nyo din mamaya mga kaibigan itong matinding birada ni Senator Ping Lacson sa mga traidor. Matapos kasing ibunyag kung bakit natalo ang ibang member ng alyansa, abay matinding batikos ang inabot ni Toby Chanco, campaign manager ng alyansa. Sinisisi kasi ni Chanco na dapat daw umano ay hindi tinuloy ang impeachment at ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte dahil ito umano ang nagpatalo sa alyansa. Kaya ngayon itong si Chanco mga kaibigan umiiwas sa sisi. Siya ang campaign manager, di ba? Ngayon sinasabihan siyang traidor. Hindi lang sa panig ng mga Marcos supporters, pati na din sa karamihan dahil siya itong nag-iingay sa social media. Tapos, pabor pa sa mga Duterte. At ang matindi, nabisto. Gusto palang maging Speaker of the House. Pero bago natin ituloy ito mga kaibigan, pakilike naman ang ating video, pakishare na din at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin po muna natin ito itong mga birada ni Congressman Chanco. Sinasabi niya kasi na binenta ang political capital ng Pangulo. Tingnan nga natin. Sir, clarify ko lang, when you say pinigilan mo sila, sino pa yung tinutukoy natin? Sinabi ko doon sa House na anong stand ko doon sa impeachment. Una, sinabi ko, bakit nyo ginagawa yan? Last day of session. Okay? Last day of session. June 2 pa magpaadidinggin ng Senado yan. Magiging issue yan sa election. So, kaya hindi ako pumirma. Tinuloy nila. O de, yan ang naging epekto. Tapos nasundan pa nung sahig. No? So, anong nangyari doon sa isip ng tao? Ang nangyayari sa isip ng tao, masyado nating pinupuntirya, di ba? Masyado nilang pinupuntirya. Ibig sabihin, una, yung anak, in-impeach mo. Tapos, yung tatay napadala sa Hague. Pero yung pagpadala sa Hague, there are circumstances external to us beyond our control. Di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin na yan ang reason. Ang talagang pinagsimulan yan is yung impeachment na pinipigilan ko silang gawin. Pero sa sinubukan po niyong pigilan yung liderato ng Kongreso, ano po ang sagot sa inyo kung bakit nila itutuloy o tinuloy nung panahon yun? Okay. Alam na nila yung stand ko tungkol dyan. Kaya nung huling meeting, hindi na nila ako sinama dyan sa usapan ng impeachment. So anong ginawa ko? Hindi ako pumirma. Nakakapagtaka talaga mga kaibigan, no? Bakit hindi ka nga pumirma? Ano ba yung tunay na stand mo dyan? Di ba, mga kaibigan? Yun yung tanong Bakit hindi ka pumirma? Kasi, yung reklamo na yan is lehitimo naman. At unang-una, hindi galing yan sa administrasyon, yung reklamo na yan, yung impeachment. At hindi rin galing sa Kamara. Doon lang tayo sa facts. Di ba? Ang nagreklamo niyan is Akbayan. Di ba? Nandyan nga si dating Senador Laila de Lima, yung mga nagreklamo. Tapos, yung Makabayan Black. At mga kababayan, di ba? Ang linaw naman yung reklamo. Saan nga ba ginastos? Ni BP Sara yung confidential funds na 125 million in 11 days. Di ba? Ngayon, hindi namin alam yung stand mo, Congressman Toby Chanco, bakit hindi ka pumirma? Dahil lang ba sa politika? O baka naman meron ka talagang malalim na dahilan at bakit hindi mo kayang i-share sa amin? Ngayon tuloy, parang yung sinasabi ng iba na playing safe ka. Na in case lang na magkaroon ng problema dyan sa alyansa, madali kang mag-over the backod dyan sa mga Duterte. Kasi, simple lang naman daw yung sasabihin mo. Dahil ang sasabihin mo sa mga supporters ng mga Duterte, hindi ka pumirma sa impeachment laban kay BP Sara. Abay matindi. Pero alam nila yung stand ko dyan. Ever since before, I've been Hindi nga namin alam about my stand on the impeachment. No? Bakit ba nila kailangan gawin? Hindi ko maintindihan kung bakit nila kailangan gawin. Ngayon ko lang natuklasan na yung aking duda nung unang-una pa lang kung bakit nila pinipilit yung impeachment na yan ay tama. And it was because of the conditional release. So ano nangyari? May na-hold. Okay? So noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. Nako mga kaibigan, matindi ang aligasyon na yan. Parang sinasabi ngayon ni Toby Chanco na pumirma lang ang karamihan sa mga congressman dahil may makukuha silang pondo
Parang may bayad yung pirma. Nako, matinding aligasyon yan ha, Congressman. Para kang si BP Sara no? Maintriga lang eh. Okay, fast forward. So, naka-hold pa rin yung mga conditional release. And up to now, I think there's mga 90 billion pa na naka-hold kasi talagang hinihigpitan yon. So, pinipressure nila ako na i-release yung mga infrastructure projects for conditional release. Sabi ko, hindi pa pwedeng i-release yan. Ito na yung sinasabi ko. Ginawa na impeachment so that they can pressure the executive na pinapirma namin itong mga to para ma-release yung mga conditional release. So, ibig sabihin, binenta nila yung political capital ng Pangulo. Nako mga kaibigan matindi itong mga aligasyon talaga ni Congressman Toby Chanco. Isipin ninyo may bayad yung mga pirma sa impeachment. Tapos eto pa, binenta yung political capital ng Pangulo. Nako matindi to. Pero eto mga kaibigan yung mga sagot sa mga ibang mga congressman natin. Eto mga kaibigan matindi rin yung birada dito ni Kong Barbers. Misleading itong mga pinagsasabi ni Toby Chanco. Talagang nangangamoy lang na may gusto to. Gusto niya maging Speaker of the House. Ito pa mga kaibigan. Ayon naman sa isang congressman natin, syempre 87% ng mga bumoto ng pro-impeachment ay nanalo. Di ba mga kaibigan? Ano yung sinasabi niya na natalo yung alyansa? So ano yung sinasabi ni Toby Chanco? Di ba? Na dahil sa impeachment. Kaya ito mga kaibigan ang matindi. Yung birada ni Senator Ping Lacson. Ano po ang assessment ninyo sa boto po ng mga Pilipino ngayong midterm elections? Yung mga botante talagang voted based on their own beliefs, based on their own conscience na kung ano yung pananaw nila sa administration. If it is the latter, then maganda para sa sambayanan, hindi maganda para sa administration. Pero kung partisan lang yung naging batayan dahil kasi let's face it, meron talagang merong involved na hate o yung pagkagalit doon sa pagka-aresto ni dating President Duterte. Kitang-kita yun sa balota. Dahil yung mga boto sa Mindanao talagang na-focus doon sa kina Atty. Rodriguez, kina Jimmy Bundok, lahat ng mga Duterte, at least 5 of them, talagang nandun. Basta't Mindanao, sila yung top 12 ng top 12. Nakita ko yan kasi makita mo naman sa website yung pasok ng mga boto So, ganon. So, it's good kung independently nakaboto talaga yung Pilipino based on what they think is best for the Philippines. Hindi yung not what they think or what they thought masama doon sa kanilang sabihin na natin sa kanilang principal. Totoo yan mga kaibigan, di ba? Sinabi ko na rin sa mga previous vlog natin mga kaibigan na hindi ko iboboto lahat na nandun sa alyansa. Dahil ang tinitignan ko lang is track record. So maganda ba yon sa parte ng alyansa? Yun ang sinasabi ni Senator Ping na hindi. Kasi nga, hindi ako boboto ng straight, di ba? So nakakabawas doon sa majority win ng alyansa. Kasi pinili ko lang kung ano yung gusto ko dun Yung talagang sa tingin ko, may tamang track record para mamuno sa Senado. Hindi tayo tulad ng iba mga kababayan na binoto yung straight dyan sa mga alyansa o kaya mga PDP dahil lang kaalyado ni Pangulong Marcos o kaya naman kaalyado ng mga Duterte. Kahit pa kung titignan mo naman yung track record ay walang-wala. So yun yung pangit mga kaibigan. Ito yung sinasabi ngayon ni Senator Ping Lacson. Yung pinaniniwalaan ng leader. Kasi kung ganon, parang yung pagkahati-hati natin, na-involve yung mga botante natin. Hindi ba? Pero kung yung pagkahati natin, dahil sa nagkaroon nga ng referendum at ang tingin ang pananaw noong grupo ng taga Mindanao, masama yung takbo ng administration, okay lang yung kung doon binase yung pagboto. Pero kung binase yung pagboto sa personalities at doon sa kanilang alliances, hindi rin maganda yon para sa ating bansa. Kasi lalo tayo magkakahati-hati. Pag nasa Senate na, di ba mga kaibigan, yun yung pangit talaga na binoto mo lang dahil kaalyado ni Pangulong Marcos, kaalyado ni Duterte. Hindi mo tinitignan kung yung track record. Yun yung pangit talaga. Kaya nga mas maganda mga kaibigan, lagi tayong bumoto, hindi base doon sa kung sino yung leader natin. Magbase tayo kung ano yung track record nila. Di ba mga kaibigan? Dapat ganun So eto matindi mga kaibigan na yung birada ngayon ni Senator Ping Lacson regarding naman ito sa mga senador na bias, na sobrang traidor. Ito,
yung 24, yung 12 na papasok at yung darat na 12. May kasabihan talaga tayo, yung Senado is 24 independent or 24 republics. Pagdating doon talagang balansyado yan. Except for maybe a very few senators na talagang kamot may parang kumbaga sa pardon the word, kumbaga sa kabayo na hinihila yung kalesa, yung karitela, meron siyang blinders. Alam na kung ano yung direksyon, maski hindi hawak ng kutsero yung renda, uuwi-uwi yan sa bahay pagkatapos na pagkagarahe na. Di ba mga kababayan? May mga ganyan eh. Oo, may mga ganyang kabayo na senador. Yung hindi pa man nakikita yung ebidensya patungkol nga dito sa impeachment trial ni Inday Sara, abay may boto na. Mantakin yung sabihin niya, all the way, Sara kami. Isa na dyan, si Bato. O yan, si Robin Padilla. Di ba mga kababayan? Ang kakapal na mukha, dapat nga kayo, maghinibit kayo eh. Dapat di kayo sumali dyan eh, na mag-judge. Di ba? Hindi pa nagsisimula. May boto ka na. Talagang pinagsisilbihan niyo mga Duterte lang eh. Kapal. So, yung iba ganon. Pero karamihan, majority ng mga senador na darating at saka yung nakaupo dyan, maski sa pagbabalangkas ng batas, maski yung pagboto sa mga bills, hindi porket diniktato ng administration o hindi porket either way, dinikta ng administration, kung talagang may blinders, kokontrahen. Yun ang tawag nga doon, obstructionist. Maski maganda yung panukalang batas, maski maganda yung mga legislative agenda, para lang hindi masuportahan ng administration, ay kokontrahen. Yun ang talaga maliwanag na obstructionist. Yung opposition, tama si Yusek Claire, pagka-opposition, mag-oppose ka doon sa dapat i-oppose, At kung dapat namang suportahan, magsusuporta. Yun ang tunay na opposition. Opposition para sa interes ng sambayanan, hindi opposition para sa interes ng kanyang kalyado. Boom! Sapol na naman si Bato, si Padilla, si Bongo. Nako, aray ko po, diba? Yung pinagsisilbihan lang ay yung mga kanilang mga amo. Kaya ito mga kaibigan, matindi. To, bago tayo magtapos mga kaibigan, gusto ko ipakita sa inyo to. Talagang sana naman sa mga senador natin pagdating sa impeachment trial, sana marinig nyo to. Talagang ang operative word dyan, ang pinakamahalaga dyan, political neutrality. Kung hindi sila politically neutral, di mag-inhibit na nila ang sarili nila because they will be embarrassed or they will be the one judge. Ang i-judge dito, hindi lang ang VP Sara. Ang i-judge dito ng taong bayan ay ang impeachment court. How did they dispense justice? How did they follow the rules of law? How did they appreciate evidence? Lahat yan, lahat ng mga senador na naging judge will also be judged by the Filipino people. So mag-ingat sila. Ayun mga kaibigan, sana lang po Attorney Lorna Kapunan ay marinig kayo ng ating mga senador, naway maging neutral sila, hindi yung tulad nila Bato, nila Padilla, na umpisa pa lang meron na silang boto patungkol dito. Tulad nga ng sabi ni attorney, abay mag-inhibit na itong sina Bato at yung mga iba pa na talagang halatado at bias pagdating dito kay Sara Duterte. At yung mga ibang senador, 'di ba? Abay mag-ingat po kayo. Talagang yung mata ng taong bayan ay nakatutok sa inyo. Again, yung 3 taon, 2028, mabilis lang yan. Hindi nyo matatakasan yan. Kung ano yung gagawin nyo ngayon, abay recorded yan. Sa panahon ngayon na online na lahat, internet, ay isang click mo lang, malalaman na kung ano yung mga pinaggagawa nyong kabulastugan, abay kitang-kita namin yan. Kaya again, sa mga senador natin, abay ayusin ninyo yung trabaho ninyo. Hindi lang dyan sa impeachment trial, pati na rin yung pagseserbisyo sa taong bayan. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share ating mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.